Hello mga ka-OFW! Alam mo ba na ang caregiver for elderly ang pinakamadaling makahanap ng trabaho sa mga bansang tulad ng USA, Canada, Australia, Europe at maging sa Middle East? Lalaki man o babae ay pwede magtrabaho bilang isang caregiver sa mga care homes, hospitals at mga family homes. At maaari kang kumita from 50,000 to 100,000 pesos a month. At ang good news ay wala itong age limit. Pero paano ba magiging certified na caregiver? Saan pwede mag-enroll at mag-aral ng caregiving course? At magkano ang tuition fee? Sa video na ito ay tuturo ko sa iyo kung saan ka makapag-enroll ng caregiving course ng free. Yes, it's free. Wala kang babayaran. Hello mga kabayan, ako nga pala Sir Abog, ang walang kabog-abog na tumutulong sa mga OFW para mabigyan ng mga impormasyon na alam kong makatutulong para sa mga tulad kong OFW. Kung first time mo manood sa video na ito, please don't forget to hit like, subscribe, and hit all notifications para lagi kang una sa mga videos na i-upload ko. Welcome to my channel. Alam mo ba na hindi mo kailangan ng mataas na pinag-aralan para makapagtrabaho bilang isang caregiver? Hindi mo kailangang maging registered nurse para mapagtrabaho sa mga care homes, sa mga hospital, or sa mga private residence. At pwede mo itong pag-aralan kahit nasa bahay ka lang. Pwede ito sa mga OFW na gusto nang magbago ng kailang karir, lalo na yung mga nasa Middle East. Ang pag-aaral dito ay online lang, kaya anytime na available ka, pwede mo itong gawin habang ikaw ay nasa ibang bansa o kahit nasa loob ka lang ng bahay. Para pagkatapos ng kontrata mo bilang kasambahay o OFW sa bansang pinagtatrabahuhan mo, pwede ka na magtrabaho bilang caregiver sa iba't ibang bansa. Sa katunayan, ang nag-iisa pinakamaganda kong mother na 73 years old na ay nag-work pa rin bilang isang caregiver sa Amerika. Dati rin siyang OFW sa Saudi Arabia, sa Bahrain, sa Brunei, pero hanggang ngayon ay nag-work pa rin sa California. Alam mo naman sa Amerika, mag-work ka hangga't kaya mo. Walang age discrimination. Kaya kung gusto mo kumita ng malaki bilang isang caregiver at kaya mo mag-aral online using TESDA online course, panoorin mo ang video na ito. Libre lang ang pag-aaral online. Kaya mo itong gawin kahit ikaw ay nasa bahay lang, basta may internet connections ka at meron kang mobile phone. Kung meron ka na ang dalawang yan at interesado ka na mag-aral online ng caregiving course, ituturo ko sa iyo kung paano. Ang gagawin mo lang ay mag-register ka sa website na ito, etesta.gov.ph. Meron akong ginawang video kung paano makapag-register sa online, sa eTesta online training. Panoorin mo lang after mo mapanood ang video na ito para makapag-register ka na rin for free. After mo mag-register sa TESDA online, mag-login ka na using your account. So, gagawin natin, una, hanapin mo ang TESDA online. Search mo yan. So, ayan, no? Nakita mo yung TESDA online program. Click mo lang yan. Yan. So, narito ka na sa TESDA online. Ang gagawin mo lang ay mag-login ka, no? Using your username and your password. And then, click login. And then, punta ka sa courses. Hanapin mo yung courses, no? If you're using a mobile phone, dito yan, sa tatlong bar na to, parang burger na yan, andyan yung mga courses. Okay, click mo yung courses na yan. Yan, so punta ka sa, ito yung mga courses, no? 21st century skills, agriculture, pero pupunta tayo sa human health and healthcare. Yan, so meron tayong mga iba't ibang courses na yan. Narito yung Caregiving Elderly NC2. So, makita mo, ito yung mga modules na ibinibigay online. So, ang gagawin mo lang ay i-click mo lang yung enroll, no? Sa bawat isa yan, tulad nito, no? Ito yung mga courses, Introduction to Caregiving, Developing the Ability to Recognize Aging Process, participating in the implementation and monitoring of clients' care plan,
performing caring skills. Tapos meron tayong performing special care procedures and assisting client in administering prescribed medication. So complete modules yan na kailangan mo para matutuhan ang kurso na ito. So ang gagawin mo lang ay unang-una ay mag-keep mo yung introduction. So unang-una yan, no? Step by step yan. Hindi ka pwedeng no? Introduction to caregiving, pag-click mo yan. So yan. So yan yung mga training, no? Una, meron mo na siyang video. Okay, so kita mo yan, no? And then, after yan, magkakaroon ka ng pretest. Ano itong pretest na to? Itong pretest na to ay sets of questionnaires, no? Sets of questionnaires para malaman kung ano yung kakayanan mo bago ka mag-training. So, walang right or wrong answer sa pretest. Inaalam mo na rito kung ano yung kakayanan mo tungkol sa tungkol sa mga caregiving course. Okay? So kung after mo pag-test na yan, no, pwede ka nang pumunta sa ibang mga training katulad nito, working in the health industry. And then sunod-sunod diyan, no? Lesson 2, overview of the caregiving profession, participating in the workplace communication, working in the team environment. Lesson 4 is fostering professional growth and development. Lesson 5 is occupational health and safety, policies and procedures. And lesson 6 is identifying entrepreneurial skills in the workplace. After mong matapos yung mga training na yan, ay magkakaroon ka ulit ng unit test. Kailangan mong ipasa yung unit test bago ka makapunta sa second unit, no? Which is fundamentals of caregiving. And then meron mga lesson yan. Lesson 1 is implementing and monitoring infection control policies and procedure, responding effectively to difficult and challenging behavior, applying basic first aid. Napaka-importante niya, no? Paano pag-apply ng first aid, monitoring high standard of client service. Yan, tapos mag-exam ka ulit. May mga video rin yan, napapanoorin mo bago mag-start, and then may mga post-test. Okay? So yun, pagkatapos mo yan, yung competency na yan, no, meron ka ng competency. Punta ka naman ngayon sa developing the ability to recognize process. And so on and so forth. After that, punta ka rito. Pagkatapos mo itong course, itong module na to, punta mo sa kabila, and then punta ka sa kabila. Actually, ito kaya mong tapusin ito for tapos mo itong course na to kahit 6 days, no? Depende sa kung gaano kabilis mag-adapt or matuto. Pwedeng 1 module per day, in 6 days tapos mo to. And then kung hindi mo matapos, pwede siguro for 2 weeks or 1 month. Depende sa'yo. Self-paced to. Kaya bahala kang training kung kailan mo gusto, kung kailan ka available. Kung hindi ka nakapasa sa exam, sa test na yon, post-test ang tawag doon, ay pwede kang umulit-uli hanggang sa ma-perfect mo yung exam. Huwag kang matakot dahil kung hindi mo na ipasa yung exam, ay pwede mo nitong ulit-ulitin hanggang sa matapos mo yung exam, makapasa ka. At kapag natapos mo lahat ng mga exams, anong susunod mong gagawin? Pwede ka nang pumunta sa mga TESDA Assessment Center sa Pilipinas para doon ka magpa-assess at makakuha ka ng tinatawag na National Certificate o yung NC2. Pag meron kang NC2, ay pwede ka nang mag-apply sa kahit sa anong bansa mo gusto pumunta dahil ang national certificate ay recognized yan sa buong mundo. Kaya pwede ka na, qualified ka na magtrabaho bilang isang caregiver sa anumang bansa na puntahan mo. Disclaimer lang po pala, hindi ako taga-TESDA. Pero ako po ay isang certified trainer and assessor mula pa noong 2011. At naging trainer at assessor po ako sa Canadian Tourism and Hospitality Institute or CTHI. Shout out po sa mga taga CTHI, sa mga graduates ng CTHI, sa mga staff at mga instructor dyan sa CTHI. Kumusta po kayo? And congratulations po kay Mr. Sammy Lim, ang
presidente ng CTHI. Hello sir, salut po ako sa inyo dahil napaka-successful ng inyong school. Kung meron kang tanong about this training or any training about TESDA, mag-message ka lang sa baba ng video na ito para masagot ko sa mga susunod kong mga videos. See you in my next video.